Pakinggan natin ang pahayag ni former President Duterte. Hindi na niya hiningi because it is divisive, magulo. And it will just divide maybe the Congress itself. Pero ngayon, itong si Romualdez is posturing to be a candidate for president. Ngayon, akala niya, ang kalaban niya si Inday. Because si Inday yung vice president, naturally, she might want to go for the presidency. Ito namang Romualdez, kasi sila yung power, kapinsan niya si Marcos, they want to consolidate. Kinuha niya lahat, pati lahat congressman, lahat ng mga PDP. Wala nang naiwan, nagpunta na so because ganito yan. Ito, Pastor, I'd like the Filipino people to listen to me very, very intensely, not even carefully. Matagal na itong haka-haka ninyo ng korupsyon sa Congress. Alam mo, hindi lahat sa Congress corrupt. Sa totoo lang mga Lods, sa nangyayari right now, di ba? Parang naka-patternize lahat eh. Naka-pattern lahat. Nung simula, no, talagang dinidikdik si VP Inday Sara na about doon sa confidential funds. Next nun, no, nagsilipatan, 'di ba, ang mga members ng PDP laban, no, sa partido ni Romualdez. Tapos, ngayon, ang dami kong mga nakikitang poster or pabida, no, ni Romualdez na about doon sa Yolanda, no? And meron pa ako nakitang clips na namimigay siya ng mga bigas or 'di ba? So, kung iaano mo, 'di ba, kung itutugma mo lahat, talagang may intention siya eh. 'Di ba, may intention siya. Bakit nangyayari ang lahat ng 'to? 'Di ba? Lalo na kay VP Inday Sara. Kasi sa totoo lang mga Lods, wala namang ibang ginagawa si VP Inday Sara kundi nag-propose lang naman siya, 'di ba? Kung ano ang gusto niyang gawin sa Department of Education, nag-propose lang siya na ito, kailangan niya ng budget na ganyan, di ba? About that confidential funds. And clearly naman na sinabi niya saan gagamitin, no, ang confidential funds. Pero yun nga, nakahanap ng rason ang kalaban para, di ba, madiin at masira si VP Inday Sara. Kasi sa totoo lang mga Lods, kung hindi talaga si VP Inday Sara ang target nila, bakit hanggang ngayon, ang ingay pa rin nila? Parang ayaw talaga nilang pakawalan si VP Inday Sara. Diba? Binitawan na nga niya. Noon, hindi na nga siya naghabol ng confidential funds by next year. Pero, bakit hanggang ngayon, grabe, hindi talaga nila mabitaw-bitawan ang paninira kay VP Inday Sara. Clearly, ang target talaga nila, diba, si VP Inday Sara. Nagets, talagang ini-issue nila, no? Kumbaga, binibinay nila si VP Inday Sara para talagang masira ang kredibilidad, masira ang pangalan ni VP Inday Sara. Kaya lang, malas lang nila. Kasi, di ba, yung kapit ng mga tao, yung suporta ng mga tao kay VP Inday Sara, solid. Di ba? Talagang, sa totoo lang, mas nag-uumapaw pa nga yung suporta ngayon eh. Di ba, mas nagsusolid. And mas nakikita ng mga tao ngayon, no, kung sino talaga ang nagtatrabaho. Di ba? At kung sino lang yung namumulitika. And as you see naman kay VP Inday Sara, ano lang siya, trabaho lang siya ng trabaho, no? Sumasagot siya sa mga issue pero hindi na niya pinapatulan. Di ba? Sobrang tahimik lang siya. And like about that confidential funds, diba, dinadaan niya sa legal na way, legal na proseso, legal na pamamaraan. Kasi clearly, diba, ang intention lang naman ni VP Inday Sara is to serve. Diba, wala siyang, kumbaga hindi niya pinupolitika. Diba, wala siyang pakialam sa kadramahan ng iba. Kaya mga Lods, no, kumbaga kailangan bantayan natin, and kung hindi man pinagtatanggol ni VP Inday Sara yung kanyang sarili, tayo ang magtatanggol kay VP Inday Sara. Tayo. No, kasi tayo yung nagluklok kay VP Inday Sara.
Binoto natin siya at huwag natin hayaan na siraan lang siya ng mga halang ang bituka at may intensyon at namumuliti ka lang talaga.